Hello everyone, and welcome dito sa Ghent, one of the famous and big cities here in the Kingdom of Belgium. So, andito tayo ngayon para bisitahin ang mga historical sites kung saan pumunta ang ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Bakit importante sa akin ang Ghent? Kasi dito nailimbag ang isa sa mga paborito kong nobela, which is El Filibusterismo. So, kakaiba dito yung mga buildings. Although typical European, pero ibang vibes. So, nandito ako ngayon sa area ng campus, University of Ghent. Tahimik kasi Sabado, walang pasok. So, kitadaan lang natin sa University Hospital. At sa ngayon, naglalakad-lakad lang tayo. Mamaya pupuntahan natin Mayor Van Du Printing Press or Publishing House kung saan na-imprenta ang El Filibusterismo. At pupuntahan din natin ang lugar kung saan siya namalagi dito sa Ghent. So from Brussels, pumunta siya sa Ghent kasi mas mura yung, sabihin na natin, yung cost of living at that time. Although 30 minutes lang siya by train from Brussels. Tara, samahan niyo ako. Isang maulan na araw at isang malamig na araw dito sa Ghent. Mahalaga sa ating mga Pilipino itong lugar na to because dito po na-publish ang second novel ni Jose Rizal, which is the El Filibusterismo. So bibisitahin natin ngayon or titingnan lang natin yung former site ng Mayor Van Du Printing Press or Publishing House kung saan na-publish yung El Filibusterismo. Papakita ko. So yung red building na yan, that is the former site of the Mayor Van Du Printing Press. So number 66, makikita naman natin. Number 66, Vlaanderen Straat dito sa Ghent, Belgium. Yan. Bakit mahalaga sa atin ito? Okay, so El Filibusterismo is the sequel to Noli Me Tangere, which is obviously the spark of the nationalism, no? So, hindi kompleto. Kapag sinabi natin Noli Me Tangere, dapat may El Filibusterismo. So, among the two, as I said before, mas paborito ko yung El Filibusterismo because involved doon yung kabataan, no? So, naipakita yung iba't ibang generations, iba't ibang ugali. Kaya mas nakaka-relate yung mas maraming tao. And of course, that was the spark of the revolution, di ba? So, more about choices, hatred, anguish. So, doon ay palabas talaga lahat. I'm so happy na nabisita ko tong lugar na to. Very historical. So, yan na siya ngayon. So, ang katabi niya, hindi lang kasi ako, mga shops. Okay, may restaurant sa kabilang side. Ang sarap lang sa feeling, no? Because grabe yung hirap ng pambansang bayani natin, okay? In terms of publishing the El Filibusterismo. So, we know that he had hardship finding funds to publish this novel kasi napakamahal. So, from Brussels, lumipat siya to Ghent here kasi mas mababa yung cost of living. So, yung renta, and of course yung papapublish. So, naging roommate niya dito si Jose Alejandrino, and very nakakaantig ng puso yung paraan ng pagpapublish ng libro na yon because mga kaibigan tumulong sa kanya. Mga kaibigan tumulong sa kanya para ma-publish, di ba? So, nanghiram siya at the time kay Jose Maria Basa, his good friend. Matagal dumating din yung allowance niya. Nagsangla na siya ng mga alahas niya, he pawned his jewelries. And nagpahiram ng money sa kanya is one of his good friends and one of our national heroes as well, si Valentin Ventura. So pahalaga natin yung mga kaibigan natin na tumutulong sa atin, sumusuporta. I think that's one of the lessons na matututunan natin from this story. And of course, don't give up because there was a time na si Jose Rizal, like what happened to Noli Me Tangere kasi sobrang discouraged na siya. Kung darating yung pera, hindi na lang niya itutuloy. Yamir. Oh, buti dumating ka na, Pepe. Kukonsulta ko sa'yo kung anong gusto mong disenyo ng pabalat ng El Filibusterismo. Kaya nga ako na parito eh. Gusto ko sanang sabihin sa inyo na wala na akong pera.
Kaya baka pwede pong pakitigil ko muna ang pag-iimprenta sa yung Filipistaries. Sayang naman to. Nasimulan na natin. With God's providence, naibigyan naman yung kinakailangang funds. Kaya na-publish yung El Filibusterismo mo. Okay, so never give up. Just pursue your dreams. And that's it. Natapos na rin nabela mo. Ngayon ko lang nakitang masaya ka. Salamat po. Maraming salamat. Binasa kong nobela. Nasasabik ako sa mangyayari sa iyong Pilipinas. Ako rin po. Sana ito nagsimula ng pagbabago. So ang next naman natin pupuntahan yung lugar na tinirhan niya dito sa Ghent. Okay? So kasama niya si Jose Alejandrino. Ngayon naman, dito tayo sa apartment kung saan tumira noon si Dr. Jose Rizal and Jose Alejandrino. So ngayon, ito na po siya. Ito yung katabi. Okay, so may historical marker pupuntahan natin. Okay, so anong maalala natin? At that time, talagang hirap na hirap sila. Kulang sila sa allowance. So what happened? Tinipid nila yung pagkain nila. So yung landlady, salamat sa kanya, binibigyan naman sila ng pagkakataon na huwag mo na magbayad, na mailista yung renta nila. Kaya ayun, nagrarasyon sila ng pagkain. So they were only eating like a box of biscuits. And kailangan tapusin nila yon within 30 days. Kaya lang si Jose Alejandrino, medyo hindi nakapagpigil. So naubos niya within 15 days yung allocated niya na biscuit. So si Rizal, napakabait naman. So binibigyan niya ng pagkain. So ayan guys, dito tayo, history in our grasp. Okay, tunay na nangyari. Punta kayo when in Ghent.